Katulad sa mga bansang nabiyayaan ng kabundukan, ang bansang Pilipinas ay biniyayaan rin ng mga malalawak na karagatan. Sa lahat ng ating likas na yaman, isa ang yamang tubig sa ating mga pinakakailangan. Pero sa kabila nito, tila hindi naging maganda ang ganti ng mga tao. Unti-unting nauubos ang mga laman ng karagatan, mayroon pa kayang mahuli at makain ang kabataan ng ating kinabukasan. Ang Pilipinas ay may kasalukuyang bilang na 7,641 isla batay sa pinakabagong datos na inilabas gamit ang mga makabagong teknolohiya ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA noong 2017. Sinasabi rin na pang-siyam ang Pilipinas sa may pinakamaraming isla sa buong mundo at pangatlo naman ito sa Asia kasunod ng Indonesia at Japan. Kung tutuusin, lamang dagat ang isa sa mga biyayang taglay ng ating bansa. Ngunit kasabay nito ay ang katotohanan rin ng pag-unti ng bilang ng mga lamang dagat. Batay pa rin sa isang pag-aaral, sinasabi na sa taong 2050 ay mas marami na raw ang basura sa karagatan kumpara sa lamang dagat. Sinasabi rin na dahil sa overfishing, climate change, illegal fishing at water pollution ay magkakaroon rin ng food shortage sa parehong taon. Kung hindi mapipigilan, magdudulot raw ito ng mas malawak na kagutuman at kahirapan. Ang nakakatakot rito ay nagsisimula ng maramdaman ng marami nating kababayan. Sa liblib na lugar ng mga bayan ng Sipokot at Mercedes ay mayroong mga mangingisdang umaaray dahil sa lubhang pag-unti ng kanilang nahuhuli. Ang dahilan ng iligal na pamalakaya na matagal nang lumulunod at humahampas sa kanilang kabuhayan. Sa kanilang hiling, minabuti naming itago ang kanilang pagkakakilanlan. Ayon sa kanila, sa higit 30 taon nilang pangingisda ay ngayon lang sila nakaranas ng ganitong hirap sa unti ng kanilang mga nahuhuli. Dahil raw sa pagsulputan ng mga iligal na pamalakaya, lubha silang naaapektuhan, tila nalunod na rin ang kanilang kabuhayan. Matagal na po ba kayong lumalaot? Ilang taon na po kayong mangingisda? Disay ako. Halina. Nagpuna ko 15 anyos. Ilang taon na ko niyan. Ano po bang itsura ng tinatawag na ulod-ulod? Ulod ano? Dara, similya. Magsaralit magdarakula, dara. Ang ulod-ulod. Baling-baling garaw kaya yan. Ano po yung epekto nito sa hanap buhay ninyo bilang nanguhuli ng alimasag? Ubos ang similya. Ang epekto. Daragabus. Ubos yan. Kaya grabe ng paghidap. Ng pagtiusig-diyo, kandagat. Pagpag-abot kang ulod-ulod. Grabe ng pagtius. Kaya kung pili, mahali yan. Masugpo ang ulod-ulod. Ay, kung na yan aksyonan, mayo talaga yan. Grabe ng pagtius. Dati-dati dahil man yan arog kaya na eh. Ganyan, pero na. Kaya
maksyonan man nito ang ano, ulod-ulod. Yan. Ang sinasabing ulod-ulod ay isang klase ng palakaya o panghuli ng mga lamang dagat. Ito ay may maliliit na mata kumpara sa regular na lambat na kadalasang ginagamit ng mga mangingisda. Ang problema, dahil sa liit ng mga mata nito ay kayang hulihin kahit similya ng alimasag, isda o maging maliliit na hipon. Ang epekto ay ang pag-unti ng bilang ng seafoods dahil imbes na lumaki at rumami ay nahuli na. Sa kabilang banda, wala o sobrang unti na rin ang kinikita ng mga kababayan nating mangingisda na nagdudulot ng kagutuman at kahirapan. Tagal na ho ba kayong naglalaot? Oo, matagal na. Kaso lang, minsan, paisa-isa lang maglaot kasi nakakaperhisyo yung mga ulod-ulod. Okay. Noon po ba, nung mga panahon na Wala pa yan. Nandyan lang mga produkto. marami pang isda dito Oo. sa gilid? Ngayon, wala na. Kahit yung hipon, wala na dyan. Ano po ba yung itsura ng tinatawag na ulod-ulod? Yung mahaba na mga lambat na may mga garaw, may mga pasuutan ng isda, may mga bakal. So kahit anong klase ng lamang dagat sumusuot po dito? Oo, sumusuot dyan. Kulang na lang yung alamang. Ang hindi na huli. Ngayon ho, kung mga maliliit yung pumapasok sa kanila, ang ginagawa nila doon? Ay, minsan, hindi naman nila pwedeng pakinabangan, itinatapon, patay. So di na po lalaki yun? Presyo. Hindi na lalaki yun, wala nang uhulihin, ganun? Oo. Imbis na makakapanganak pa yung nauli nila, makalaki. Hindi na napipresyo na. Oo. Isa si Manong John sa saksi kung gaano kayaman dati ang San Miguel Bay. Giit niya, sobrang laki ng perwisyo ang naidudulot ng ulod-ulod. Tila pinapatay raw nito ang kanilang kabuhayan dahil sa epekto nito sa kanila. Dagdag pa niya, dahil hindi maibenta ang mga similyang ito, ay itinatapon na lamang daw ito sa dalampasigan ng mga mangingisda. Ang sabi nila, kung may pira kayo, maggaya na lang kayo para makakuha kayo ng ganitong huli. Paano si mahirap na hindi makabili? Minimum isang bultong ng pangasag, hindi makabili. Mag-ipon-ipon ka paunti-unti para makabili ka. Okay. Marami po yung nahuhuli nila as compared doon sa inyo. Kung nakakahuli lang kami mga 4 kilo, sila triple na huli. Bukod sa may hipon pa sila, may mga lain-lain pa silang nahuhuli. Mga isda, alimasa, kung ano-ano, basta sumuot sa Palakaya po palakaya nila. nila. Paano po halimbawa kung wala, syempre mahina yung huli nyo? Paano po yung pang-araw-araw ninyo yan? Minsan, kung mayroong tindahan, mangungutang kung wala kang pangkonsumo. Kung magbabayan. Kaya natatagalan ng may tindahan, mabayaran na yung utang. Alay, pinansyare kang mga paralaw. Hindi gaanong mahirap pag wala pang mahuli. Ngayon, wala na. Baka kung hindi ka makautang ng pambigas mo, baka hindi ka magkain. Grabe pong hirap na. Grabe ngayon, hirap.
Kung ang iba ay nananawagan, mayroon din namang iba na ito ay naiintindihan. Dahil raw sobrang kahirapan, lahat pinapasok, makakain lang. At kung ito na lang raw ang tanging paraan, lahat gagawin, maitawid lang sa isang araw ang kumakalam na tiyan. Yung ulod-ulod ay ano yan ang mali na yung mga isdang maliliit, tapos yung mga sari-saring isda na nakukulo ng ulod-ulod. Tapos ngayon yun ang ginagawa pang hanap ko dito sa norte. Kung ano man sakalang desisyon ng iba na pwedeng ihalin tulad sa hanap buhay ng ulod-ulod, hindi naman natin masabi kung ano yung desisyon nila. Siyempre, kahirap ang buhay ngayon. Kailangan natin ng kanya-kanyang diskarte sa buhay para mabuhay ang pamilya. Tapos, kahit nasa sabihin na illegal ang ulod-ulod, ginagawa para may pang-support sa pamilya. Tapos, nakikipag-usapan na lang para lang sa mga kanya-kanyang diskarte sa buhay. Kaya nagagawa nilang hanap buhay ng ganyan na ulod-ulod dito sa norte. Kaya kung ano man ang masasabi ng iba, sa kanila yun. Siyempre, hindi para-parehas ang ng tao, desisyon sa diskarte sa hanap buhay. Kaya kung ano man yung mali sa hanap buhay, tao na lang ang magdidesisyon kung ano ang dapat gawin. Minsan talagang may time na walang hanap buhay ang dagat, tapos may ilan-ilan na nagsasabing illegal nga daw, bawal. Sa akin naman wala naman akong pwedeng i-comment yan, gawa ng siyempre naghahanap ko din ako. Hindi ko alam kung anong desisyon ng ibang tao na may ulod-ulod. Hindi natin alam kung baka sabihin nila maggaya din para meron din silang panghanap buhay. Siyempre, hindi naman natin hawak ang isip ng ibang tao kung anong masasabi nila. Ang ganyan sabihin sa ulod-ulod, yun ang nakakapagtuksa ng mga maliliit na coral. Hindi ko naman masabi kung ano talagang dapat gawin sa paghanap ko yung ganyan ulod-ulod, kung anong nararapat sa ganyan. Yung sitwasyon nyo dito sa dagat, yung hanap buhay. Ay, sa ngayon ay sobrang hirap kasi halos lahat ng tao ngayon wala nang hanap buhay, mahina. Tapos namumroblema din sa pang-araw-araw, sa mga pamilya, sa mga anak. Kumbaga kanya-kanyang diskarte na lang ngayon kasi siyempre ang dagat hindi natin alam kung kailan magbibigyan ng biyaya sa tao. Tapos nakadepende din sa panahon, may panahon na mahina, may panahon na malakas. Kaya sa panahon ngayon medyo unti-unti nang nagano yung hanap buhay sa dagat. Pero may araw din na wala, may araw din na hindi pa masabi kung kailan talagang magandang hanap buhay ngayon dito sa norte. Ano ho, halimbawa kung syempre mahina minsan yung huli nyo, anong ginagawa nyo para makasurvive kayo sa isang araw? Kumbaga ang ginagawa na namin, maghanap ng pwedeng pagkakakitaan kahit ano, basta legal at malinis na paraan ng maghanap buhay namin. Kahit wala, talagang maghanap ng kahit anong trabaho basta nasa malinis na paraan. Gagawa ng trabaho alang-alang sa pamilya namin, sa mga anak, sa mga nangangailangan na sa trabaho. Kung anong pwedeng pagkakakitaan at trabaho na lang alang-alang sa mga anak namin. Kahit araw-araw na matatapos na maghapon, ay makain ng pamilya namin na sa magandang paraan para mapakain namin ang pamilya namin, mga anak, nasa tamang trabaho at walang nasasanggasya na kahit sino, basta legal, hindi illegal.
Sinasabing ang mga isla ang simbolo ng hindi natin pagkakaisa. Iba-iba ang prinsipyo, ang gawa at motibo. Ngunit para sa akin, hindi ito ang dahilan. Ito ay sa kung paano tayo mag-isip at makialam. Kung pangsyam ang Pilipinas sa may pinakamaraming isla sa buong mundo, nandun na rin ang sagot na may 8 hamak pang mas mataas sa ating mga pulo. Kasama sa may pinakamaraming pulo sa buong mundo ay ang Scandinavian region sa Europa. Ang mga bansang Finland, Norway at Sweden ay makikita sa rehiyong ito. Hamak na mas marami ang pulo kumpara sa ating bansa. Ngunit paano nila napapanatiling pagyamanin at ingatan ang kanilang karagatan? Ito ay sa pamamagitan ng paghuli ng tama, sapat at angkop sa kanilang pangangailangan. Ang mga babaeng klase ng alimasag ay kanilang pinakakawalan. Sa paniniwalang ito pa ay dadami at nang hindi sila maubusan. Ano sa tingin mo yung epekto nito sa mga susunod na panahon? Ay kung hindi yan tigilan, sa susunod na panahon, wala na dito. Baka noon magbanwit-banwit ka lang, mayroon kang makukuha. Ngayon, wala. Paano na po yung mga... Paano po yung mga bata, yung mga anak ninyo, mga apo? Wala na. Wala na. Naghihirap na. So, wala ka matanimanin yung mga lupay. Pag-alitan ka sa may mga sarili. opo. Ano ho yung panawagan ninyo sa mga kinauukulan tungkol dito sa illegal na pamalakayan na tinatawag na ulod-ulod? Dapat hulihin nila. Yan lang ang pakiusap ng mga maliliit. Wala man kasing tusok yung mga sabi-sabi. Dapat mahuli yan mga paraulod-ulod na yan. Alisod. Ay wala man. Dapat kutaan na yung mga taong barangay, may katundan sa barangay, sila ang mag-aksyon na paalisin. Ang mga kabundukan at karagatan ay ang tirahan ng ating mga kababayang katutubo. Madalas natin silang kutsain at pagtawanan. Madalas rin nating sabihin na wala silang pinag-aralan. Ngunit kung may magtuturo man ng pagmamahal, pag-aaruga at pakialam sa ating pinagkukunan, ito ay sila. Kukuha ng sapat ng may pag-aruga at pag-aalaga. Madalas nating isisi sa iba kung bakit tayo naghihirap. Madalas tayong magturo, lalo na sa mga kurap. Ngunit hindi tayo nagmamalay na madalas ay tayo rin ang dahilan. Dahilan sa pagkakalubog at pagkalunod natin sa kahirapan.
Kung magpapatuloy tayong manlalamang at hindi mangingialam sa ating mga karagatan, hindi lang kagutuman ang maaari nitong kahinatnan. Sana hindi tayo maging masaya sa dami ng ating huli kung illegal naman ang ating pamalakaya. Sana hindi tayo maging masaya kung ang mga nagsisikap at nagdarahop ay kumakalam naman ang mga sikmura. Sana maawa rin tayo sa kanila. Sana hindi na tayo maging makasarili. Sana maawa rin tayo sa ating mga sarili. Dahil kung ito'y magpapatuloy at walang tutulong, maaaring baka iba ang ating maging solusyon. Nakalaya man tayo sa kamay ng mga dayuhan, hindi naman tayo nakalaya sa kahirapang tayo rin ang may kagagawan. Mula sa kabundukan ng Camarines Norte at San Miguel Bay, ako po si Sir O at ito ang aking dokumentaryo, Diyos Mabalos. Kung nagustuhan nyo ang video na to ay maaaring mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow nyo na lang kami sa aming Facebook page nang sa gayon ay updated kayo sa ating mga bagong video. Salamat tulon, as in Diyos Mabalos.